Alam mo na noon pa'y gusto na ni Janet si Dustin. Pero bakit ka pumayag na ikasal siya sa isa mong anak? Galit na bulyaw ni Mildred sa kanyang asawa. Pwede ba, Mildred, tumahimik ka na? Si Kim ang pinili niyang pakasalan para maisalba ang kumpanya. Kaya't wala kang karapatan na pangunahan ako kung sino bang dapat na maikasal kay Dustin. Dahil siyang pumili kung sinong gusto niya. Hindi ka ba naawa sa anak mo? Ikaw ba? Naawa sa anak ko? Itinuring mo ba talagang anak si Kimberly? Balik na sumbat ni Larry sa kanyang asawa. Hindi nakagalaw si Mildred dahil sa tanong ng asawa niya. Pero alam mong mahal ni Janet si Dustin noon pa man. At anong gusto mo? Babaliin kong desisyon ni Dustin na si Kimberly ang gusto niyang pakasalan at gusto mong ipalit kong anak mo dahil lang mahal siya ni Janet? Nag-iisip ka ba? Pero Larry, kawawa naman ang anak ko. Malungkot na sabi ni Mildred. Mas kawawa tayo kung babagsak ang kumpanya, Mildred. Yan ang ilagay mo sa kokote mo. Napabuntong hininga si Larry nang talikuran siya ng kanyang asawa at umakyat sa kwarto ng anak nila. Ikalawang asawa na ni Larry si Mildred at nag-iisang anak nila si Janet. Ma, gumawa ka ng paraan. Please, ayokong makasal silang dalawa. Ako lang ang babae para kay Dustin, ma. At hindi si Kimberly. Umiiyak na sabi ni Janet sa kanyang ina. Shh, tahan na. 2 years lang, Janet. Maghihiwalay din sila dahil yun ang kasunduan nila. Pero ma, paano pag na-inlove si Kim kay Dustin? At ganun din si Dustin. Ikamamatay ko siguro kung mangyari yun, ma. Ngayon pa lang para na akong sinasaksak ng paulit-ulit dahil sa sobrang sakit. Makakaya mo yan, Janet. Kumapit ka lang sa pangako ni Dustin na hindi siya mai-inlove sa tonta mong kapatid. Ha? Humagulgol si Janet habang yakap siya ng kanyang ina. Samantalang sa opisina ni Dustin ay nakangiti niyang pinagmamasdan ng mukha ng isang babae sa kanyang cellphone. 1 year is enough to make you mine. Anya ng kanyang isip habang nakatingin sa hawak niyang cellphone. Parang tinamaan ka na sa babae niya na. Nakangising sabi ni Jerwin habang nakasilip sa hawak na cellphone ng kaibigan. Yeah, that's why siyang pinili ko na pakasalan. Instead ang kapatid niya na alam kong may gusto sa akin. Iba ka talaga pag pumili. Di lang siya maganda at sexy. Mukhang tigre rin siya dahil sa nakatikwas niyang kilay dyan sa phone mo. Natatawang punan ni Jerwin sa kilay ni Kimberly. I don't care kung tigre or what siya. Basta sa akin lang siya at hindi siya mapupunta sa iba. Nakangiti niyang sabi. Pero sigurado ka ba na mai-inlove siya sa'yo? Anong tingin mo sa akin? Mahina na pagdating sa babae? Hindi naman pero mukhang mahihirapan ka sa isang yan. At yan ang gusto ko sa isang babae. Yung mahihirapan muna ako bago ko siya maangkin. You know me, bro. Ayoko sa babaeng akong hinahabol. I know you kaya nga sana tulad mo magustuhan ka rin niya. Sinisiguro kung wala pang 1 taon, magugustuhan na niya ako. Ikaw ang bahala. Basta tawagin mo lang ako pag kailangan mo ng tulong. Ani Jerwin. Salamat, bro. Sa bahay nila Kimberly ay malakas ang sampal na natanggap niya mula sa kanyang stepmother. Ang kapal naman ng mukha mo para akitin si Dustin. Alam mong gusto siya ng kapatid mo pero inahas mo pa rin siya. Galit na sigaw ni Mildred sa dalaga. Napahimas si Kimberly sa kanyang mukha dahil sa lakas ng sampal ni Mildred at sigurado siyang namumula yon. Tapos ka na? Pwede na ba akong umalis? Walang ganang sabi ni Kimberly sa kanyang stepmother. Kahit kailan wala ka talagang modo. Sana namatay ka na lang na aksidente ka nang wala na akong problemahin pa. Galit na sabi ng madrasta sa kanya. E di ipagdasal mo ulit na kung maaari maaksidente akong muli. Para sumaya ka naman kahit konti. Saka pag namatay ako, sigurado akong babalik ako rito sa lupa. At ikaw ang una kong sisingilin at isusunod kong abnormal mong anak. Nakangising sabi ni Kimberly. How dare you! Akmang sasampalin ulit ni Mildred ang dalaga nang umiwas ito. Kaya ang ending ay sumisid sa sahigang ginang na lalo pang ikinagalit nito. Oops! Sorry! Hindi ko sinasadya. Bye!
Nakangiting sabi nito bago tinalikuran ng ginang, habang si Mildred ay halos kainin na niya ng buhay ang dalaga. Pagdating ni Kimberly sa kanyang kwarto ay nakangiti siyang umupo, kaharap ang mesa na may mga picture frame na sinadya niyang ilagay doon. Ma, hanggat hindi ko nalalaman kung sinong dahilan sa mabilis mong pagkawala, sisiguraduhin kong magbabayad sila ng mahal sa ginawa nila sa'yo. Galit na ani ni Kimberly. Ma, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang buhok mo? Nagtatakang tanong ni Janet. Nagtatanong ka pa? Ano sa tingin mo nangyari sa akin? Naiinis na sabi ni Mildred sa anak niya. Walang hiyang Kimberly yan. Pagbabayaran niyang ginawa niya sa akin. Galit na ani nito. Hinipan pa niya ang kanyang tuhod dahil namumula yon. Duh! Alam kong mahina lang ang pagkakasisid mo sa sahig dahil alam ko naman na puro arte lang ang ginawa mo. Pangbabara ni Janet sa kanyang ina. At iyan pa talagang sasabihin mo sa akin? Hindi mo man lang ako ipagtanggol? Ma, wala na si Kim dito. Nasa kwarto na niya. Alangan namang pupuntahan ko siya doon para awayin. Di dalawa pa tayong lumangoy sa sahig. Maktol ni Janet sa kanyang ina. Naiinis naman na tumayo si Mildred. Pero nang bumukas ang pinto, ay kaagad na umarte si Mildred na animoy nasasaktan nang makitang asawa niyang pumapasok. Ah, aray ang sakit! Anya pa nito na naiiyak. What happened to you? Ba't ganyan ang itsura mo? Nag-aalalang tanong ni Larry sa asawa. Tinulak siya ni Kimberly, Dad. Nagalit siya nang pagsabihan siya ni Mommy. Nagsusumbong na anya ni Janet sa ama. Ano ba kasing ginawa mo't itinulak ka niya? Seryosong tanong ni Larry. Dad! Huwag mong sabihin nakakampihan ng babaeng yon. Hindi mo ba nakikita? Sinaktan niya ang mama ko. Naiinis na ani ni Janet. Ramdam kasi niyang mas kakampihan pa ng kanyang ama si Kimberly kesa sa kanyang ina. Alika, tumayo ka riyan. Agad na kumapit si Mildred sa kamay ng asawa niya at umaktong sobrang nasasaktan siya sa ginawa ni Kimberly sa kanya. Alam kong hindi tama ang ginawa ni Kimberly kung totoong tinulak ka niya. Pero alam ko rin na hindi gagawa ng ikakasira niya si Kim kung wala kayong ginagawa sa kanya. Tandaan niyo na si Kimberly ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Dahil sa kanya to iniwan ng kanyang ina. At nakikitira lang tayo dito. Kaya sana isipin niyo yan bago kayo gumawa ng gulo. Sabay talikod ni Larry sa dalawa. Kilala na niya ang asawa at ang anak nito. Lalong kilala niya kung anong tunay na ugali ng nag-iisang anak niya kay Annabelle. Mula sa taas ng hagdan ay mabilis na bumalik si Kimberly sa kanyang kwarto. Ako ang nagmamay-ari sa bahay na ito? Hindi makapaniwalang sabi ni Kimberly. Wala siyang kaalam-alam na ang bahay na inangkin ng madrasa at kapatid ay sa kanya pala nakapangalan. Ma, anong gagawin natin? Hindi po pwedeng mapunta kay Kimberly lahat ng ari-arian ni Daddy. Paano naman ako? May karapatan din naman ako sa ari-arian niya. Umiiyak na sabi ni Janet habang kaharap ang kanyang ina sa sala. Pwede ba? Huminahon ka nga muna. Naiiritang sabi ni Mildred sa anak niya. Hindi tayo makakapag-isip ng mabuti kung palagi kang maingay. Naiinis na anya rito. Kailangan mong maakit si Dustin sa lalong madaling panahon para pag nakuha ka na niya, hindi na matutuloy ang kasal nila ng kapatid mo. Dahil kailangan na ikaw ang pakasalan niya dahil may nangyari na sa inyong dalawa. Napangiti si Janet sa naisip ng kanyang ina. Ang bilis mo talagang mag-isip, Ma. Alam mong talino mo eh. Dapat noon pa natin yan naisip eh. Kaya nga kumilos ka na bago pa mahuling lahat. Yes, Ma. Kinabukasan ay dumalaw ulit si Dustin sa bahay nila Kimberly. Pero pagdating niya ron ay walang katao-tao. Oh, Dustin, anong ginagawa mo rito? Tawag ni Janet sa binata. Gusto ko sana makausap si Kimberly. Si Kim, umalis siya eh. May pinuntahan siya pero sabi naman niya, babalik naman daw siya kaagad. Kaya pumasok ka na lang muna. Doon mo na siya hintayin sa loob. Bakit walang mga katulong? Pina-day off muna sila ni Mama. Matagal na rin kasing hindi sila nakakapag-day off eh. Paliwanag ng dalaga. Tumangulang si Dustin at sumunod sa dalaga sa loob ng bahay. Dito ka lang muna, ikukuha kita ng snack sa kusina.
Nakangiting sabi ni Janet. Thank you. You're welcome. Iniwan na ni Janet ang binata sa sala. Mabilis siyang kumuha ng juice at tinimpla ito. Matapos niya itong haluin ay may kinuha muna siya sa bulsa ng kanyang shorts at kaagad na hinalo niya ito sa inumin ng binata. Dala ang tray na pinaglagyan niya ng juice at sandwich ay bumalik na siya sa sala. Mag-snacks ka muna habang hinihintay mo si Kimberly. Kinuha ni Dustin ang baso na may lamang juice at iinumin na sana ito nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kaya't binitawan niya muna ang hawak na baso bago tumayo't lumayo kay Janet. Hello? Sir, nandito po sa opisina mo si Ma'am Kimberly at hinahanap ka. Balita ng kanyang sekretary sa kanya. Okay, papunta na ako, sabihin mo hintayin niya ako ha. Copy po sir. Aalis ka na? Kaagad na tanong ni Janet nang makitang kinuha ni Dustin ang kanyang coat na nakapatong sa ibabaw ng sofa. Yeah, nasa opisina ko si Kimberly eh. Doon ko na lang siya kakausapin. Tumalikod na si Dustin pero pinigilan ni Janet ang kamay niya. Sandali, hindi mo pa naiinom yung juice mo. Sayang naman kung hindi mo iinumin. Ginawa ko yan para talaga sa'yo eh. Tila nagtatampong sabi ni Janet. I'm sorry pero nagmamadali ako. Sa susunod na lang kapag wala akong importanteng lakad. Kinalasan ni Dustin ang kamay ni Janet at iniwan na ito. Pagkaalis ni Dustin ay galit na inihagis ni Janet ang baso na may lamang juice. Kaya't nagkalat sa sahig ang mga bubog dahil sa basag na baso. Hindi man ako nagtagumpay ngayon, sisiguraduhin kong makukuha na kita sa susunod, Dustin. Galit na sabi ni Janet habang nakakuyom ang kanyang mga kamao na umupo sa sofa. Bakit ka ba galit na galit? Kamustang pinapagawa ko? Nagtagumpay ka ba? Tanong kagad ng kanyang ina nang tumawag ito. Umuwi na kayo rito at palinisin mo sa katulong tong basag na baso dito sa sahig. What? Bakit? Ano nangyari? Huwag mo sabihin na hindi ka nagtagumpay. Hindi. Obvious ba, ma? Naiinis na ani ni Janet. Kaagad na pinauwi ni Mildred ang isang katulong para linisin ang kalat ng anak niya sa malaking bahay. Samantalang sa opisina, pagdating ni Dustin doon, ay nakadekwatrong nakaupo si Kimberly sa upuan niya. Hey, kanina ka pa? Kaagad nakuha niya sa pansin ito. Nakasuot lang ng maiksing short si Kimberly kaya kita ni Dustin ang makinis na legs ng dalaga. Kaagad na napalunok siya ng laway dahil sa nakita. What the? Nahihirapan niyang ani sa sarili ng mag-ibang pakiramdam niya. Saan ka ba galing? Kanina pa ako nandito. Pinuntahan kita sa inyo eh, dahil akala ko nandun ka. Pero wala akong taong naabutan dun, maliban lang kay Janet. Paliwanag ng binata na animoy, takot sa dalagang kaharap. Tumaas ang kilay ni Kimberly at seryosong tinignan ng binata na kaharap niya. Walang katulong? Siya lang mag-isa dun, sigurado ka? Tumango si Dustin sa dalaga na ikinasama ng mukha nito. Talagang hahanap sila ng paraan para hindi matuloy ang pagpapakasal mo sa akin ano? Nung unay hindi agad maintindihan ni Dustin ang ibig sabihin ng dalaga. Pero nang sabihin nito na ngayon lang nawalan ng katulong ang kanilang bahay, ay naghinala na rin si Dustin. Hindi mo man lang ba iinumin tong juice na tinimpla ko? Ginawa ko pa naman yan para sa'yo. Napapikit si Dustin at napabuga ng hangin nang maalala ang sinabi ni Janet kanina. Oh, bakit? Nagtatakang tanong ni Kimberly sa binata. Nothing. Gutom lang siguro ako. Wala pa kasi akong kain eh. Samahan mo akong kumain. Hindi na nakapag-react si Kimberly nang hilahin na siya ng lalaki palabas ng opisina. Saan tayo pupunta? Sa restaurant kung saan ako palaging kumakain. Hindi na nag-inarte pang dalaga nang pagbuksan siya ni Dustin ng pinto. Diretso na siyang sumakay at hinintay ang binata na pumasok rin. May I remind you di ako nandito para makipaglandian sa'yo. May importante lang akong sasabihin kaya ako napunta sa kumpanya mo. Kaagad na ring sabi ni Kimberly sa binata. I know. And I reminded you too na kaya lang naman tayo magpapakasal dahil sa negosyo. So wala tayong problema. Ano pa bang inaalala mo? Gusto kong makasal na tayo kagad nang wala ng Janet pangahabol sa'yo. Diretsyong sabi ni Kimberly. It's okay for me. Ikaw ang magdesisyon kung kailan mo gusto magpakasal tayo. Tumangulang si Kimberly sa binata at hindi na nagsalita pa. Dahil yun lang naman ang kailangan niya sa lalaki.
habang sa bahay nila Kimberly ay nagkasagutan na naman ang mag-ina. Hindi mo kasi ginalingan ng pag-aarte mo. Paano mo makukuhang lalaking gusto mo kung hindi ka umarte ng maayos? Bulyaw ni Mildred sa anak niya. Yun na nga muntik na sana kung hindi lang tumawag yung buwisit niyang sekretarya. Naiinis na sabi ni Janet. Kailangan madaliin na natin ang plano natin. Hindi pwedeng hindi ikaw ang maikasal kay Dustin. Masisira ang plano natin. Mag-isip muna tayo ng magandang plano para dyan. Tumango si Janet sa kanyang ina at hinayaan ito na gumawa ng ibang plano para maikasal siya sa lalaking gusto niya. Maraming salamat, Ninong. Tatanawin kong utang na loob ang pagtulong mo sa akin. Basta't ikaw na ang bahalang magsabi sa magulang mo. Tatandaan mo na iba pa rin ang mag-asawa ka na may blessing ng mga magulang mo. Anya ng kanyang ninong na Judge. I know po pero magpapakasal naman po kami sa simbahan pagdating ng tamang panahon. Mabuti yan. Mas maganda pa rin yung ikasal kayo sa simbahan. Makakaasa ka po na tutuparin ko ang pangako ko sa iyo, Ninong. Alis na po kami. Tuluyan nang umalis ang dalawa sa opisina ng ninong ni Dustin. Habang nasa kotse, ay hindi maiwasan ni Kimberly na tignan ng daliri niyang may diamond ring. Napahanga pa siya sa binata dahil may wedding ring agad itong nabunot nang ikasal sila sa Judge. Habang si Dustin ay lihim na sinusulyapan ng asawa na tahimik lang, habang haplos ang suot nitong wedding ring. Do you like that? Tukoy niya sa singsing na nasa daliri ng asawa niya. Yeah, maganda siya at halatang mamahalin ha. Binili ko pa yan sa ibang bansa at palagi ko yang dala kahit saan ako magpunta. Tumango lang si Kimberly at hindi na nagkomento pa. Pagdating niya sa bahay ay niyaya niyang asawa na pumasok muna. Kahit matigas ang puso ni Kimberly ay kinakabahan pa rin siya pero hindi niya yun iniintindi. Gusto niyang ipamukha sa kapatid na asawa na siya ng kinababaliwan nitong lalaki. At ayaw niyang may ibang babae pang lumapit rito. Wala ding alam ang ama niya sa kanyang ginawa. Dustin, mabutit na padalaw ka. Kumain ka na ba? Ipaghahain kita. Anya ng ginang na makita nitong binata. No thank you, tita. I'm done. Kumain na kami ni Kimi bago kami umuwi rito. Magalang nitong sabi. Oh, ganun ba? Hindi mo man lang sinabi na magkasama kayo, Kimberly. Bakit ko naman sasabihin pa sa'yo? Malaki na ako at kaya ko ng sarili ko. Masungit na ani ni Kimberly. Napahiya si Mildred sa harapan ng binata at gusto niyang kutusan ng dalaga. Pero hindi niya magawa dahil hindi pwedeng makita ni Dustin ng totoong siya. Pero sa susunod, magpapaalam ka na, Mabutit nandito na kayo, Kimberly, Dustin. Kaagad nag-iwas ng tingin si Kimberly sa kanyang ama nang madako sa kamay niya ang tingin nito. Sumunod kayong dalawa sa akin. Kaagad na tumalikod si Larry at hindi pinansin ang asawa na nakaupo sa pang-isahang sofa. Pagdating nila sa library, ay kaagad na pinaupo ni Larry ang dalawa. Ano itong nababalitaan ko na nagpakasal na kayong dalawa nang hindi nagpapaalam sa akin? Mahihimigan sa boses ni Larry ang galit. Totoong nabalitaan mo? Bakit? Anong problema? Matalim na tingin ang ipinukol ni Larry sa anak niya. Pero baliwala lang to kay Kimberly. Wala ka na bang ibang sasabihin? Pwede na ba akong lumabas? Hindi na hinintay pa ni Kimberly na sumagot ang ama. Diretso na siyang lumabas sa library habang naiwan naman si Larry at Dustin. Ang anak mo mismo ang nagyaya na magpakasal na kami. Kahit magulang ko nga hindi alam ang ginawa namin. Hindi ko na alam kung paano paaamuhin ang batang yan. Kaya sana ay gabayan mo siya. Kung kaya mo siyang ituwid, ituwid mo siya. Wala na akong magagawa. Kasal na kayo. Kaya may karapatan ka na sa kanya. Umaasa ako na hindi mo siya sasaktan at hindi mo sasamantalahin ang kahinaan niya. Makakaasa kang hanggat hindi niya ako natututunang mahalin. Irerespeto ko ang desisyon niya. Salamat. Nakipagkamay si Larry sa lalaki at sabay na silang lumabas ng library. Nakarating sila sa sala na wala na ron si Kimberly. Sir, nasa swimming pool po si Ma'am Kimberly. Sige, salamat. Kaagad na pinuntahan ni Dustin ang asawa sa likod ng bahay. Hindi pa man siya nakakarating doon, dinig na niyang sigawan ng dalawang tao. Malandi ka? Alam mong mahal ko siya, di ba? Pero nilandi mo pa rin siya para ikaw ang piliin niyang pakasalan.
Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Janet galing kay Kimberly. How dare you? Para sabihin nilang di kong lalaking gusto mo. Baka nakakalimutan mo na wala kayong relasyon dahil ikaw lang naman tong nag-a-assume na mahalin ka rin niya. But sorry ka na lang because I'm his wife now at hindi ko hahayaan na mapalapit ka pa sa kanya. Akmang sasampalin ni Janet si Kimberly nang may pumigil sa kamay niya. What are you doing? Parang naistatwa si Janet nang marinig ang baritonong boses ni Dustin na nasa likuran niya. Dustin! Nauutal na sambit niya sa pangalan ng lalaki. Wag na wag mong susubukan na ilapat yung kamay mo sa mukha ng asawa ko. Galit na sabi ni Dustin sa dalaga. Napaatras si Janet nang makitang para na siyang kakainin ni Dustin ng buhay. Unang pagkakataon na tinignan siya nito ng ganon. Wala akong ginawa sa kanya. Wala kang ginawa. Kita ko mismo sa dalawa kong mga mata kung paano mo saktan sana ang asawa ko. No! Hindi totoo yan. Palabas niyo lang yan, hindi ba? Anong akala mo sa amin? Sinungaling? Katulad niyo ng ina mo? Akmang lalapitan na ni Kimberly ang dalaga nang pigilan siya ni Dustin. Hayaan mo na siya. Let's go. Inakay na ni Dustin ang dalaga at sinakay sa kanyang kotse. Saan tayo pupunta? At my house? What? Kasal na tayo. Kaya gusto kong nakabukod na tayo. No! Biglang napabreak si Dustin at muntik nang mauntog si Kimberly. Kung wala pa siyang seatbelt, siguradong nauntog na siya. Ano ba? Papatayin mo ba ako? Galit na bulyaw ni Kimberly sa asawa. Kung kakausapin mo ako, wag mo akong sinisigawan. Dahil pinakaayaw ko sa babae yung mabunganga. Napanganga si Kimberly dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya. Pinaandar ulit ni Dustin ang sasakyan at hindi na nagsalita pa. Ganon din si Kimberly. Nakarating sila sa mansyon ni Dustin na walang kibuan. Pagbaba ni Kimberly sa kotse ay laglag ang panga ni Kim sa nakikita. Kung malaki kasi ang bahay nila, mas malaki itong kila Dustin at sobrang ganda pa. Gusto kong dito tayo titira. Bubukod tayo sa iyong ama. No! Hindi ko hahayaan ang dalawang yon na magpaka-reyna at prinsesa sa pag-aari kong pamamahay. Kukunin kong lahat ng alam kong para sa akin. May diing sabi ni Kimberly. Ang tigas din pala ng ulo mo. Pero sige, pagbibigyan kita. Lihim na nagpasalamat si Kimberly. Hindi niya kasi hahayaan na magpakasayang madrasa niya sa kanyang bahay. Pagpasok nila sa loob ay lalo pang napanganga si Kimberly sa ganda nun. Let's go! Hinila ni Dustin ang asawa papunta sa taas at dinala sa kwarto niya. Ito ang kwarto natin. Kwarto mo lang dahil hindi naman tayo dito titira. Putol ni Kim sa asawa niya. Inaamin niyang maganda at malaki ang kwartong yon pero mas gusto niya pa rin ang kanyang kwarto. Hindi rin nagtagal ang dalawa sa mansyon nila Dustin. Umuwi rin kaagad sila dahil yun ang gusto ni Kim. At bakit ka pa bumalik rito? May asawa ka na, hindi ba? Dapat wala ka na rito. Paninermo ni Janet sa kapatid niya. Bakit ko naman iiwanan ang sarili kong bahay? Ako ang may-ari ng bahay na to. Kaya mananatili ako dito hanggang kailan ko gusto. At tigil-tigilan mo ako ha. Baka gusto mong palayasin ko kayo rito ng ina mo. Hayop ka! Wala kang karapatan na gawin yan sa akin dahil anak din ako ni Daddy. Galit na sabi ni Janet. Anak ka lang niya sa labas at hindi sa mama ko. Kaya wag kang mag-assume na may karapatan ka sa bahay na to. Dahil ni Katiting, wala kang karapatan sa bahay na to. Kimberly! Napaismid si Kim nang marinig ang galit na boses ng kanyang ama. O ayan, nandyan ang tagapagligtas mo. Magsumbong ka na sa kanya. Tumalikod si Kim na walang paalam at sumunod din naman si Dustin sa asawa niya. Pagdating ni Kim sa kwarto niya ay pinagsusuntok niya ang unan sa kanyang kama. Nagkakapatid na lang siya pero hindi pa rin matanggap ni Kimberly na may iba ng pamilya ang kanyang ama. Are you okay? Napalingon si Kimberly sa nagsalita. Galit ka rin ba sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Kung wala ka namang ginagawang masama. Umiiyak si Kimberly habang nakaupo sa kama.
Gusto lang naman niyang mahalin at pahalagahan din siya ng ama, tulad ng sa kapatid niya. Pero hindi yun maibigay ng ama sa kanya. I know na gusto mo lang na makuhang atensyon ng iyong ama. Alam kong naiinggit ka lang sa kapatid mo. Hindi ako naiinggit sa kapatid ko. Dahil wala akong dapat na ikainggit sa kanya. Ayun naman pala eh. Pwes ipakita mo na hindi ka naiinggit sa kanya. Kailangan mong ipakita na matatag ka. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Sasamahan kita sa laban mo. Pangaalo ni Dustin sa asawa niya. Humagulgol si Kimberly sa bisig ng asawa niya. Habang haplos naman ni Dustin ang buhok nito na siyang nagbigay ng magaan na pakiramdam sa asawa niya. Matapos umiyak ay gumaan ang pakiramdam ni Kimberly. Are you okay now? Thank you. Marahang tumango si Dustin at hinayaan ng asawa na pumikit. Kahit nakatulog na si Kimberly, ay may luha pa rin na mga ito kaya parang kinurot ang puso ni Dustin na nakatingin sa kanyang asawa. Ang pinakaayaw niyang makitang umiiyak ang babaeng pinakamamahal niya. I'll promise you, I'll give you everything. Makita lang kitang masaya. Mahinang sabi ni Dustin habang hinahalikan ang noo ng asawa niya. Pagbaba ni Dustin sa sala, ay nakita niya ron si Janet at ang kanyang biyenan. Kamusta na si Kimberly? Nakatulog na siya. Paano mo nagawang pakasalan si Kimberly nang hindi nagpapaalam sa ama niya at sa amin ng kapatid niya? Ganun na ba talaga kababang tingin mo sa anak ni Larry? Kaya mo siya piniling pakasalan? Kunyaring galit na sabi ni Mildred sa lalaki. Pero ang totoo ay gusto lang niyang i-down ang pagkatao ni Kimberly sa lalaki. Tapos na kaming nag-usap ng ama niya kaya hindi mo na kailangan pang sabihin yan. Dustin, huwag ka magalit kay mama. Gusto lang niya makasal ng maayos si Kimberly. Pagtatanggol ni Janet sa kanyang ina. Tumahimik na kayong dalawa. Wala na tayong magagawa pa dahil tapos na silang ikasal. Ano ng plano mo ngayon, Dustin? Napaayos ko na sa sekretarya kong napagkasunduan natin. And after 2 years, pwede nang maanal ang kasal namin. Anya ni Dustin. Lihim na napangiti sa Janet nang marinig ang sinabi ng binata. Magkakaroon na rin siya ng chance para maakit ang binata. Paghiwalay na ito sa kapatid niya. Mabilis na dumaan ang mga araw. Sa isang bar ay naglasing si Janet. Walang alam ang ama niya na umiinom siya, maliban lang sa kanyang ina. At para maibsan ang sakit na nararamdaman niya, ay uminom na lang siya hanggang sa tuluyan na siyang nalasing. Masakit para sa kanyang nangyaring kasal ng dalawa, pero wala siyang magawa. Ma'am, tama na po. Lasing na kayo. Anya ng isang bartender kay Janet. Anong lasing? Hindi pa ako lasing. Gusto ko pang uminom. Lasing na sabi ni Janet. Pero ma'am, ano ba? Iinom pa ako. Hindi ka ba nakakaintindi? Galit na sabi niya sa lalaki. Baka po kasi hindi na kayo makauwi. Uuwi lang ako pag si Dustin ang sumundo sa akin. Napakamot ang bartender dahil sa sinabi ni Janet. Ma'am, hindi ko po kilala kung sino yung Dustin na binabanggit mo. Hindi mo siya kilala? Wow naman, hindi mo kilala yung lalaking mahal ko. Yung lalaking inagaw ng walang hiya kong kapatid. Lasing niyang ani. Napailing ang bartender sa inasal ng dalaga. Tawagan mo siya please. Sabihin mo sa kanya na kunin niya ako rito. Utos niya sa lalaki. Napailing si Edward na kinuha ang cellphone ni Janet at tinawagan ng numero na sinabi nito. Kalalabas lang ni Dustin galing sa banyo nang magring ang cellphone niya. Nang makita kung sinong tumatawag ay kaagad niya itong sinagot. Hello? Nangunot ang noo ni Dustin ang lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Pasensya na sir, ikaw kasi ang gusto ni ma'am na sumundo sa kanya dito sa bar. What? Lasing na po siya sir at ikaw ang pinatatawagan niya para sumundo sa kanya rito. Napabuntong hininga si Dustin at tinanguan ng lalaki. Kahit hindi naman kita ang pagtango niya sa kanyang kausap. Aalis ka? Kaagad na tanong ni Kimberly nang makitang nakabihis ang asawa niya. Nasa isang barang kapatid mo na lasing na. At gusto niyang ikaw ang sumundo sa kanya, ganun ba? Tumango si Dustin sa asawa niya. Sasama ako. No, gabi na. Dito ka na lang.
at hintayin mo na lang ang pagdating ko. Mabilis lang ako. Hindi rin pwede na pabayaan ko siya. Kahit papano kapatid mo pa rin siya. Hindi na sumagot si Kimberly at naglakad na lang siya papunta sa kama. Pabagsak niyang inihiga ang katawan doon at ipinikit ang kanyang mga mata. Mabilis lang na nakarating si Dustin sa sinasabing bar at pagpasok pa lang niya ay si Janet kagad ang hinanap niya. Nasa dance floor po siya, sir. Ayaw niya pong paawat eh. Napilitan si Dustin na puntahan ng dalaga sa dance floor at pagdating niya ron ay kita niya kung papaanong hipuin ng isang lalaki ang pangupo ni Janet habang sumasayaw. Walang hiya ka! Napahiyaw ang mga tao sa dance floor na makitang bumulagta ng isang lalaki doon. Dustin? Mabilis na hinila ni Dustin ang dalaga at kinaladkad palabas ng bar. Ano ba? Nasasaktan ako! Ano bang nakain mo pumunta ka sa ganitong klaseng bar ha? Paano na lang kung hindi ako dumating? Sa tingin mo walang mangyayari sa'yo dito? Bulyaw kagad ni Dustin sa dalaga. Ano bang pakialam mo ha? Wala ka namang pakialam sa akin, di ba? May pakialam ako sa'yo dahil kapatid ka ng asawa ko. At kung may mangyari sa'yo, masasaktan siya. At masasaktan din ako pag nakita kong nasaktan siya. At ako, naisip mo ba ako na masasaktan din, Dustin? Alam mong mahal kita eh, pero sa kanya ka pa rin nagpakasal. Bakit ha? Dahil ba mas maganda siya sa akin, ganun ba? Maganda rin naman ako, hindi ba? At mas matalino ako sa kanya. At kung pagalingan lang ang gusto mo, mas magaling ako sa kanya. Alam mo ba yon? Hindi yun ang dahilan kung bakit ko siya pinakasalan. Alam kong hindi mo siya pinakasalan dahil sa kumpanya. Kaya mo siya pinakasalan dahil mahal mo siya, di ba? Di ba? Let's go. Iuwi na kita. No! Sagutin mo munang tanong ko. Mahal mo ba si Kimberly kaya mo siya pinakasalan? Pumasok ka na. No, not until you tell me the truth. You love her. You love my sister, di ba? Oo. Ano, kontento ka na? Mahal kong kapatid mo. Yan ang totoo. Pero paano naman ako, Dustin? You know how much I love you. Akala mo ba hindi masakit ha? Matagal ko nang pinagdasal na sana maging akin ka. Sana magustuhan mo rin ako. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Wala. Umiiyak na ani ng dalaga. Matagal nang alam ni Dustin na may gusto sa kanyang dalaga dahil ito mismong umamin sa kanya noon. In short, si Janet mismong nanligaw sa kanya. Let's go. Hindi na ako sasama sa'yo. Mabilis na humakbang si Janet at iniwan ng lalaki. Nang may dumaang taxi ay kaagad niya itong pinara. Napabuntong hininga si Dustin na bumalik sa kotse niya at sinundan ng taxi na sinakyan ng dalaga. Pagpasok pa lang ni Janet sa kanilang bahay ay sinalubong na siya ng sampal ng kanyang ama. Larry! Ano ba? Huwag mong saktan ang anak natin! Sigaw ni Mildred sa asawa niya. Kailan ka pa natutong uminom? Ha? Galit na bulyaw ni Larry sa dalaga. Larry! Tumahimik ka. Isa ka pa eh. Kinukonsinti mo yung anak mo. Kaya nagkakaganyan. Umiiyak na iniwan ni Janet ang magulang niya at umakyat siya sa kanyang kwarto. Habang si Dustin naman ay kapapasok lang din niya sa bahay at naratnan niyang nagtatalo ang mag-asawa. Paalisin mo dito sa bahay ang anak mo. Kung ayaw mong kami ni Janet ang aalis dito. Galit na sabi ni Mildred bago iniwan ng asawa niya. Ako na lang magsasabi kay Kimberly na umalis na lang muna rito. Anya ni Dustin. Pasensya ka na kung nasasaksihan mo pa kung gaano kagulong pamilya ko. Malungkot na sabi ni Larry sa asawa ng anak niya. It's okay, naiintindihan ko po kayo. Salamat. Puntahan mo ng asawa mo at magpahinga ka na rin. Opo. Umalis na si Dustin habang naiwan naman si Larry habang hinihilot ang kanyang sentido. Pagkapasok ni Dustin sa kanilang kwarto ay wala ron si Kimberly, kaya't kaagad niya itong hinanap. Una niyang pinuntahan ang terrace kung saan palagi ang kanyang asawa at hindi nga siya nagkamali. Nandun nga ito. Kanina ka pa ba?
Kaagad na tanong ng dalaga nang makita siya nito. Kararating ko lang. Samahan mo akong uminom, pampatulog lang. Hindi na nagdalawang isip pa si Dustin. Sinamahan na niya ang kanyang asawa at sinabayan to sa pag-inom. Naranasan mo na bang mamalimos ng pagmamahal sa taong inaasahan mo na siyang masasandalan mo? Pero kahit anong gawin mo, hindi ka niya pinapansin. Malungkot na sabi ng asawa niya. Nandito naman ako. Masasandalan mo ko kapag kailangan mo ng masasandalan. Pinapangako kong palagi lang akong nandito kapag kailangan mo ko. Mabuti ka pa. Nandyan ka palagi. Pero ang daddy ko walang pakialam sa akin. Parang bata na sumbong ni Kimberly sa binata. Lasing na ito kaya hindi niya alam ang iba pa niyang sinasabi. Tama na, lasing ka na. Maghahating gabi na rin. Kailangan mo nang matulog. No, akin na yan. Hindi pa ako tapos eh. Uubusin ko lang yan. No, ako nang uubos ito para sa'yo. Ani ng lalaki pero makulit si Kimberly. Pilit niyang kinukuha ang wine sa kamay ni Dustin. At dahil matangkad to ay hindi niya ito madaling maabot. Sa inis niya sa lalaki ay kinagat niya ang kamay nito. Napamura naman si Dustin dahil sa ginawa ng dalaga. Naibaba niya ang wine pero dahil malikot ang dalaga, ay na-out of balance si Dustin, kaya pareho silang natumba. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Dustin nang hindi nagsalita ang dalaga. Nang mapagtanto ang posisyon nila ay mabilis na babangon sana si Kimberly, pero pinigilan ni Dustin ang katawan niya. Pareho silang nakatitig sa isa't isa, hanggang sa kusang naglapat ang labi nilang dalawa. Napangiti si Dustin nang maramdaman na hindi marunong humalik ang dalaga. Ibig sabihin ay ngayon lang ito nahalikan. Dustin, paungulang tangkang pagpigil sana ni Kimberly sa paglalakbay ng kamay ng asawa sa katawan niya. Tell me kung gusto mong ihinto ang ginagawa ko. Malamig na ani ng lalaki kay Kim. It's okay. Ituloy mo lang. Nang may permiso na galing sa kanyang asawa, ay mabilis niya itong binuhat nang hindi pinuputol ang paghalik niya rito. Hanggang sa maramdaman na lang ni Kim na nasa kama na siya. Parehong nag-init ang katawan ng dalawa, kaya't hindi na nila napigilan ang bugso ng kanilang pangangailangan. At may nangyari talaga sa kanila. Senyorito Dustin, Senyorita Kim, nakahanda na po ang breakfast sa baba. Magalang na sabi ng katulong sa mag-asawa. Susunod na kami, ani Dustin sa katulong. Mahina lang ang boses niya dahil tulog pa si Kimberly. Sa dining area ay hindi nagsasalita si Janet. Asan na ba si Kimberly? Bakit ang tagal-tagal niya? Kanina pa ako nagugutom. Reklamo ni Mildred. Nasaan na si Kimberly? Masama pong pakiramdam niya eh. Dadalhan ko na lang siya ng pagkain sa taas. Anya ni Dustin. Maaliwalas ang mukha nito kaya alam ni Janet na may nangyari sa pagitan ni Dustin at Kimberly. Kaya't mas lalo lang siyang nagselos. O sige, magpatulong ka na rin sa katulong na magdala ng pagkain niyo sa taas. Tumangulang si Dustin at iniwan ng biyanan sa mesa. Hindi ka na sana nag-abala pa, ani Kimberly sa lalaki. Alam kong masakit pa yung nasa pagitan ng hita mo, kaya hayaan mo na lang ako na alagaan ka. Dahil ako naman ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan. Nakangiting sabi ni Dustin. Namula ang pisngi ni Kimberly dahil sa hiya sa kanyang asawa. Sa tuwing sumasagi sa isip niya nangyari sa kanila, ay kaagad na nag-iinit ang pisngi niya. Ako na dyan. No, hayaan mong alagaan kita ngayon. Kaya sige na, ibuka mo na yung bibig mo. Ani Dustin. Walang choice si Kim kung hindi ang kumain. Habang sinusubuan siya ni Dustin ay hindi niya maiwasan titigan to. Kahit sa ang anggulo kasi ang gwapo talaga nitong tignan. Oh, baka mahilis na ako sa kakatitig mo sa akin. Biro niya sa kanyang asawa. Agad namang nag-iwas ng tingin si Kimberly at mabilis na tinalikuran ng asawa niya. Hey, hindi ka pa tapos kumain. Nagbibiro lang naman ako sa'yo. Lumabas ka na, ayoko nang kumain. Pagtataboy niya sa asawa. Nahihiya talaga siya rito at ngayon lang nangyari na nagkaroon siya ng hiya sa isang lalaki
na dati hindi naman niya nararamdaman. Okay, pero babalik ako rito pagkatapos mong maligo. Dahil isasama kita sa company para ipakilala ko sa aking mga tauhan. Kailangan pa ba yun? Kasi lang naman tayo dahil sa isang kasunduan, di ba? Kahit kasunduan lang yun, gusto ko pa rin na ipakilala ka sa mga tauhan ko. Okay, maiksing sagot ni Kim. Lumabas na si Dustin na dalang tray ng pinagkainan ng asawa niya. Sa paglipas sa mga araw at naging buwan, ay unti-unti nang nahulog ang loob ni Kimberly sa asawa niya na siyang ikinakatakot niya. Takot siyang magtiwala at takot siyang magmahal dahil takot siyang maiwang mag-isa na isa palang palabas ang pagmamahal na ipinakita sa kanya. Kaya sinisikap niyang hindi lumabas ang kung ano man ang tunay na nararamdaman niya. Sa opisina ni Dustin, abala siya sa kanyang ginagawa nang may biglang pumasok sa loob ng kanyang opisina. Dustin! Napaangat ng tingin ng lalaki nang marinig ang nagsalita. What are you doing here? Nang hindi tinitignan ng kausap. Namiss kita kaya kita pinuntahan dito. Ilang araw mo na akong iniiwasan eh. Napabuntong hininga si Dustin. Dahil mali ang ginagawa mo, Janet. Asawa ko ng kapatid mo. Pero pilit mong isinisiksik ang sarili mo sa akin. Kasalanan ko ba kung minahal kita ng husto? Hindi naman, di ba? Kaya please, kahit maging kabit mo na lang ako, please. Basta wag mo lang akong ipagtulakan palayo sa'yo. Please. Umiiyak na ani ni Janet sa lalaki. Hindi na namalayan pa ni Dustin na nakalapit na pala sa kanya si Janet. Mabilis nang umupo sa lap niya at kaagad na pinagdaop ang labi nila ng lalaki. Dustin? Nanginginig ang boses ni Kimberly na tinawag ang pangalan ng asawa niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dustin matapos marinig ang boses ng asawa niya. Malakas niyang itinulak si Janet kaya't napaaray ito dahil sa sakit. Habang kita naman ni Dustin ang pagtulo ng luha ng asawa niya. Wife, magpapaliwanag ako. Nanginginig ang boses niyang sabi pero pinigilan siya ng asawa niya. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin. Wife, mali ka nang iniisip. Pakinggan mo naman ako, please. Takot si Dustin na maniwala ang asawa sa nakita niya at hindi niya matanggap kung lalayo to sa kanya. Diyan ka lang. Huwag kang sumunod sa akin. Ani ng asawa niya kaya walang nagawa si Dustin kung hindi pabayaan ang asawa na makalabas ng opisina. Dustin, tulungan mo ko, please. Daing ni Janet sa lalaki. Madilim ang mukha ni Dustin nang bumaling ang tingin niya kay Janet. Dustin! Nahihirapang sabi ni Janet nang mabilis na nahawakan ni Dustin ang leeg niya. Kung may mangyaring masama sa asawa ko, papatayin kita. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mong ginawa mong pagsira sa tiwala ng asawa ko sa akin. Galit na sabi ni Dustin. Napaubos si Janet nang bitawan ng lalaki ang leeg niya. Get out! Bago pa ako makalimot na kapatid ka ng asawa ko. Utos ni Dustin sa dalaga. Takot na lumabas ng opisina si Janet. At kahit nasa labas na siya ng building ay takot pa rin siya sa lalaki. Sa kanyang sasakyan ay nawala ang ngiti ng ina ni Janet nang makitang itsura ng anak niya. Pagpasok nito sa kanyang sasakyan ay tuluyan ng napahagulgol ang dalaga. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Ano, nagtagumpay ka ba? Nakuha na ba ni Dustin ang pagkababae mo? Ma, pwede ba tumigil ka na? Dahil sa gusto mo muntik na akong mapatay ni Dustin. Akala ko mamamatay na ako. Umiiyak na sabi ni Janet. Hindi nakagalaw si Mildred sa kinauupuan niya habang nakatingin sa anak niyang namumutla. Okay ka lang ba? Hindi, huwag mo akong hahawakan. Tila takot na ani ni Janet sa kanyang ina. Kaagad naman nakinabahan si Mildred nang makitang reaksyon ng anak niya. Dadalhin kita sa ospital. No, wag mo akong hawakan please. Takot na sabi nito kaya lalo lang nabahala si Mildred sa anak niya. Nang makarating si Kimberly sa lugar na alam niyang marerelax ang isip niya,
ay malaking buntong hiningang pinakawalan niya. Senyorita Kim, mabuti naman at napadalaw ka rito. Anya ng isang matanda kay Kimberly. Namiss ko po kasi rito, Manang. Kamusta na po kayo rito? Okay naman, senyorita. Pasok na po kayo. Sige po, susunod na lang po ako. O sige, ikaw ang bahala. Magluluto lang ako sa kusina. Tawagin mo lang ako pag may kailangan ka, ha? Salamat po, Manang. Ngumiti lang ang matanda't iniwan na siya. Nakaupo sa isang duyan si Kimberly habang nasa dalampasigan ng tingin niya. Nang maalalang nangyari sa opisina ni Dustin ay parang ilang ulit siyang sinasaksak sa dibdib dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Hindi na namalayan pa ni Kimberly na tumutulo na pala ang luha niya. Sabi ko naman kasi sa'yo huwag ka masyadong mag-a-assume na mahal ka rin niya. Ayan tuloy, ayan ang napala mo. Anya ng kabilang bahagi ng isip niya. Mabilis na pinahid ni Kim ang mga luha niya. At pilit na kinakalimutan si Dustin. Gusto niyang marelax ang isip niya kaya doon na lang muna siya mamamalagi. Naka-off din ang cellphone niya kaya walang istorbo sa kanya. Kamusta ng kalagayan niya? Anya ni Dustin sa kausap niya. Ayos lang po sir. May mga picture din akong pinadala sa iyo para makita mo mga ginagawa niya. Okay, maraming salamat. You're welcome sir. Ibinaba na ni Dustin ang tawag at tinignan ang picture na ipinadala ni Alwin sa kanya. Ilang buwan na si Kimberly sa kanilang rest house sa Batangas pero ni minsan ay hindi pa ito nadalaw ni Dustin. Nangunot ang noo ng binata nang makita ang suot ng dalaga sa lahat ng pictures na ipinasa sa kanya. Lahat ay nakabestida si Kimberly at nang i-zoom niya ito ay kaagad na nanlaki ang mata ni Dustin. Nakahawa kasi sa kanyang tiyan si Kimberly at what the heck? Mabilis na dinampot ni Dustin ang kanyang coat at mabilis siyang lumabas ng opisina. Sir, may meeting ka po. I-cancel mo lahat ng appointments ko ngayong araw. Hintayin mo rin ang tawag ko mamaya. May importante akong lakad ngayon. Pero sir, importante. Wala nang mas importante pa sa asawa ko, Liv. Kaya sige na, sundin mo na lang ang gusto ko. Mabilis na umalis si Dustin at binaybay ang daan papuntang Batangas. Samantalang si Kimberly naman ay napaunat siya matapos niyang maglaban ng mga damit niya. Merienda ka naman muna, senyorita. Sabi ko naman sa iyo ako na lang dyan dahil malaki-laki na yung tiyan mo. Okay lang po ako, Manang. Sanay naman po ako sa ganito dahil ako naman ang naglalaban ng gamit ko mula noon pa. Anya sa matanda. O siya sige na, magmerienda ka na muna. Nakangiting kumuha si Kimberly sa nilutong banana cue ni Manang Lita. Ito kasi ang pinaglilihihan niya kaya nagpagawa siya ng marami. Hindi sa nangingialam ako sa iyo, senyorita. Pero wala ka bang balak na ipakilala o ipaalam sa ama ng anak mo na buntis ka sa anak niya? Alam kong mahirap ang maglihi lalo na't wala kang kasama dahil naranasan ko na yan dati. Mahirap pag wala kang masasandalan o pwedeng utusan kapag gusto mong kumain ng hating gabi. Malumanay na sabi ng matanda. Masaya na po siya sa iba. Kaya't bakit ko pa po siya guguluhin? Isa pa'y ginusto ko naman po ito kaya tanggap ko po ang anak ko at kung ano man ang kakahinatnan nito. Naaawang nakatingin si Manang Lita sa among dalaga. Palagi niya kasi itong nakikitang nakaupo lang sa may puno ng mangga at malungkot na nakatingin sa karagatan. Okay lang po ako, wag po kayo mag-alala. Basta't kapag may kailangan ka tawagin mo lang ako. Opo. Umalis na ang matanda't naiwan mag-isa si Kimberly na kumakain sa banana cue na pinaluto niya. Hindi nagtagal ay inantok naman siya, kaya nagpasya siyang pumasok na lang sa loob ng rest house. Nakarating na sa Batangas si Dustin. Kaagad naman siyang sinalubong ng tauhan niya na siyang nakabantay kay Kimberly. Sasabay na lang po ako sa iyo, sir. Ako na rin pong magdadrive nang makarelax ka naman kahit sandali lang. Thank you. Anya. Sumakay na ang tauhan ni Dustin at ito na ang nagdala ng amo niya sa rest house kung nasa ng dalaga. Kumusta siya rito? Banana cue pong hilig niyang kainin tuwing umaga. Nagluluto ang kasama niyang matanda para sa kanya. Dahil ayon sa narinig ko, yun daw ang pinaglilihan niya.
Bakit naman banana Q? Baka sunog yung pagkakaluto nun para sa kanya. Maging tutong patuloy yung kulay ng balat ng anak ko. Napaubo nang wala sa oras ang driver ni Dustin dahil sa sinabi nito. Sir, hindi naman po siguro. Natatawang sabi ni Diego. Pero yun ang sabi ng karamihan, hindi ba? Maganda naman po ang lahi nyo. Wala naman po siguro kayong lahi na parang tutong ang balat, hindi po ba sir? Wala nga. Baka lang naman. Anya nito na ikinatawa ni Diego. Pagdating nila sa rest house ay kaagad na nag-doorbell si Diego sa pinto. Sakto naman na lumabas ng kusina si Lita, kaya't narinig niya ang doorbell sa labas. Ano ang sa atin mga iho? Sino kayo? At bakit kayo napunta rito? Anya ng matanda. Ako po ang asawa ni Kim. Andyan po ba siya? May asawa si Kim? Opo, at ako po yun. Napamaang ang matanda na nakatingin kay Dustin. Sigurado ka ba iho na asawa ka niya? Walang binabanggit si Kimberly sa akin na may asawa na siya. Ang sabi lang niya, masaya na sa ibang babae ang ama ng anak niya. Lihim na napamura si Dustin sa sinabi ng matanda. Nag-away lang po kami pero wala po akong babae. Natatarantang Anya. Wisit, bakit ba ako kinakabahan? Damn it. Mahina niyang Anya. Sigurado ka na asawa ka ni Kim? Opo, sigurado po na asawa siya ni Kim. Dahil simula nang dumating po siya rito, ay nandito na rin po ako palaging nakamatsyag sa kanya. Pag-amin ni Diego, nagdadalawang isip kasi ang matanda na papasukin sila sa loob ng rest house. Pagkagising ni Kimberly, nagtataka siya kung bakit parang may nakayakap sa kanya. Nang imulat niyang kanyang mga mata ay mukha ng asawa niyang bumungad sa kanya. What the hell? Anong ginagawa niya rito? Kumabog ang puso ni Kimberly nang makita ang mukha ng asawa niya. Namiss niya to ng husto pero sadyang ma-pride siya. Ayaw niyang ipakita sa mga taong nakapaligid sa kanya na mahina siya. Kaya hanggat kaya niyang magpanggap ay gagawin niya. I missed you. Pausang boses na sabi ni Dustin sa asawa niya. Bumangon si Kimberly pero pinigilan siya ng lalaki. Bitawan mo ko. Mahinahon niyang sabi sa lalaki. No, hanggat hindi mo ako pinapakinggan, hindi kita pakakawalan. Sabihin mo na ako anong gusto mo at umalis ka na. No, hindi na ako aalis sa tabi mo. Lalo ngayon na may anak na tayo. Hindi ako makakapayag na malayo ka pa sa akin. Hindi mo naman kailangang magpanggap pa sa harapan ko eh. Hahayaan ko makilala ka ng anak ko. Basta't siguraduhin mo lang na hindi kami guguluhin ng babaeng mahal mo. Diretsyong sabi ni Kimberly. Anong pinagsasasabi mo? Alam kong mahal mo si Janet dahil hindi ka papayag na halikan ka niya kung hindi mo pa siya mahal. Kaya ibibigay ko sa iyong kalayaan mo para maging masaya kayong dalawa. Pagod na rin akong makipagkompetensya sa kanya at gusto ko na lang ng tahimik na buhay kasamang anak ko. Anya sa lalaki. Sa tingin mo ba papayag ako na makawala ka sa akin? Never! Never kitang bibitawan dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Nagkamali ka lang nang nakita. Hindi akong humalik sa kapatid mo kung hindi siya. Siya lang ang may gusto nun. At kailanman hindi ko gugustuhin yun dahil una pa lang, ikaw nang mahal ko. Huwag mo na akong paikutin pa sa mga palad mo. Alam kong ginagawa mo lang yan para pagtakpan ng tunay mong motibo. Napatigil si Kimberly sa pagsasalita nang mabilis siyang yakapin ni Dustin at siniil ng masuyong halik. Nung unay nanlalaban pa siya, pinagkukukurot niya ang dibdib ni Dustin pero hindi siya pinakawalan ng asawa niya. Hanggang sa tuluyan na nga siya nitong nadali. Naniniwala ka na ba na mahal kita higit pa sa buhay ko? Ewan ko sa'yo. Napatawa na lang si Dustin sa inakto ng asawa niya. Huwag ka nang magselos kay Janet dahil ikaw lang nag-iisa rito. Sabay kuha ni Dustin sa kamay niya at itinapat sa kanyang dibdib kung saan naroroon ang kanyang puso. Alam kong takot kang magmahal at nandito lang ako para intindihin ka. Huwag kang matakot na sumubok dahil masarap mabuhay kung puno ka ng pagmamahal. Ani Dustin sa asawa niya. Paano naman ako susubok kung pating ama ko? Hindi ko naramdaman na mahal niya ako. Ngumiti si Dustin ng matamis at pinahid ang luha ng asawa niyang nagsilandasan. Mahal na mahal ka ng iyong ama, Kim.
Pero hindi mo lang nakikita dahil nabulag ka sa selos na nararamdaman mo sa kapatid at madrasta mo. Pero subukan mong magpatawad. Sinisiguro ko sa iyo na makakamit mong pagmamahal at kaligayahan na matagal mo nang inaasam-asam na makamit. Ani Dustin sa asawa niya. Hindi ko sila mapapatawad. Sa ginawa nilang pang-aapi sa akin, kinuha na nila lahat sa akin eh. Sa tingin mo ba ganun lang sila kadaling patawarin? Naiintindihan kita. Nandito lang ako para sa'yo. Gusto pa sanang sabihin ni Dustin kung ano nang kalagayan ng kapatid nito ngayon. Pero sa nakikita niya, ay hindi pa ngayon ang oras para malaman nito kung anong nangyari sa kapatid niya. Sa mga araw na nanatili si Dustin sa tabi ni Kimberly, ay nasabi niya sa sarili na hindi nga siya nagkamali kay Kim dahil sa asawa niya. Naramdaman niya ang saya na hindi niya naramdaman noon kahit may pera naman siya. Saka pa lang din niya nasabi na hindi basehan ng pera para sumaya ka ng lubusan. Wife, luto na. Kain na tayo. Pwedeng hindi na lang kumain ng kanin? No. Mabilis ang sagot ni Dustin. Ano na lang ang kakainin ng anak natin kung hindi ka kakain? Tandaan mo na kailangan busog ka palagi para busog din ang baby natin. Mapilit si Dustin kaya tumango na lang si Kimberly. At hindi na nagsalita pa kahit ayaw niya talagang kumain ng kanin. Nakatitig lang si Dustin sa asawa habang kumakain to. Minsan ay sumusulip din si Kimberly sa kanya. May problema ba? Kanina pa kitang napapansin. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Kim sa asawa niya. Napabuntong hininga si Dustin bago sinagot ang asawa niya. About Janet. Bakit? Biglang nawala ang gana ni Kim sa pagkain pagkarinig sa pangalan ng kapatid niya. She's in a mental hospital. Agad na napaangat ng tingin si Kimberly dahil sa narinig. Paanong nasa mental siya? Huwag mong sabihin na… Yes, matagal na palang may problema sa mental health ng kapatid mo. Pero dahil sa gusto ng iyong madrasa ay kaya niya nagawa mga bagay na hindi dapat. Marami na palang nangyari habang wala ako. Yes, sa pag-alis mo sa bahay niyo marami nang nagbago. Kamusta na si Daddy? Hindi maayos ang lagay niya. Bigla na lang kasi siyang nawala ng lakas nung una at hindi rin siya naasikaso ng maayos ng madrasa mo dahil abala rin siya kay Janet. Paliwanag ni Dustin. Totoo nga ang karma, no? Anya. Kailangan ka ng iyong ama, Kim. Walang ibang makakatulong sa kanya kung hindi ikaw lang. Kailan tayo babalik ng Manila? Bukas na bukas rin. Mabilis ang sagot ni Dustin sa asawa niya. Tulad ng napag-usapan nila ay maaga nga silang lumuwas ng Maynila. Pagdating doon nila Kimay, ang kanyang ama kagad ang hinanap niya. Nasa ospital pa ang iyong ama. Napalingon si Kim sa asawang nagsalita. Wala kang sinabi na nasa ospital ang daddy ko ah. Galit na sabi ni Kimberly. At matilim ang tingin na ipinukol sa asawa niya. Oo, dahil ayokong mabigla ka pag nalaman mo ang kalagayan niya. Ibinilin din niya sa akin bago siya maaksidente na wag kong sasabihin sa iyo ang totoong nangyari. Pero oras na siguro para malaman mong totoo. Anong ibig mong sabihin? Gumaralgal ang boses ni Kim at hilam sa luha mga mata niyang nakatingin sa asawa niya. Sinadya ang pagkakaaksidente ng daddy mo. No, hindi yan totoo. Wala akong alam na may kaaway si daddy ah. Alam ko at naniniwala ako sa iyo. May pinaghihinalaan na akong tao pero wala pa akong sapat na ebidensya. Sinong tinutukoy mo? Gusto ko rin siyang makilala. Ayaw sanang sabihin ni Dustin kung sinong tinutukoy niya. Pero mapilit ang asawa niya. Buhay ka pa pala? Sarkastikong sabi ni Mildred nang makita si Kimberly na pumasok sa loob ng kwarto ni Larry. O bakit? Akala mo ba patay na rin ako? Balik na tanong ni Kim sa madrasta. At binangga ang balikat nito para makadaan siya papunta sa kanyang ama. Dad, nandito na ako. Gumising ka na. Kailangan pa kita. Kailangan ka pa namin ng apo mo. Emosyonal na sabi ni Kim habang yakap ang katawan ng kanyang ama. Lumayo ka sa asawa ko. Wala kang karapatan na lapitan siya dahil wala kang kwentang anak. Napatigil sa pagsasalita si Mildred nang isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. How dare you to slap me?
Galit na sabi ni Mildred kay Kimberly. Akmang gagantihan din niya ito nang saluhin ni Kim ang kamay niya. Sa tingin mo ba hahayaan pa kitang saktan ako? Nagkakamali ka. Dahil simula sa araw na to, wala ka ng karapatan pa na umapak sa ospital na ito at sa pamamahay na pag-aari ko. May diing sabi ni Kim sa madrasa niya. No, hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Hindi mo ako mapapaalis sa bahay ng iyong ama dahil asawa niya ako. Akin ang pamamahay na yon. Kaya paalisin ko mga taong ayaw kong tumira doon. Ako lang ang may karapatan sa bahay na yon dahil ako lang ang tunay na anak at hindi ang anak mo. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa daddy ko. Sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan, Mildred. Galit na sabi ni Kim sa madrasa niya. No! Ako ang asawa ni Larry. Kaya ako ang mas may karapatan at ang anak ko dahil kasal kaming dalawa. Wala kang karapatan dahil hindi kayo kasal ng daddy ko. Dahil fake ang marriage contract nyo ni daddy. At wag mong ipapaangkin ang anak mo sa daddy ko. Dahil kung siya napaniwala mo, pues ako hindi. Dahil alam kong hindi anak ni daddy si Janet. Hindi ko siya kapatid. Galit na sigaw ni Kim. Biglang namutla si Mildred dahil sa narinig niya. At anong gusto mong palabasin? Naniloko ko lang ang daddy mo? Alam mo bang kaya kitang sampahan ng kaso sa pambibintang mo sa akin? Lumalaban pa rin na anya ni Mildred. Tama nga sila. Maitim ang budhi mo dahil pati anak mo na alam mong may sakit sa pag-iisip, nagawa mo pang gamitin para sa pansarili mong kapakanan. Hindi ka magtatagumpay sa plano mo. Pinapangako kung ako pa rin ang mananalo. Yan ay kung makakalabas ka pa rito ng walang posas. Pagbabayaran mong ginawa mong pagtatangka sa buhay ni daddy. Sisiguraduhin kung hindi ka na makakalabas pa ng kulungan. Biglang nataranta si Mildred. Kasabay ng pagbukas niya ng pinto ang pagdating ng mga pulis. Kaya napaatras siya pabalik sa loob. Anong ibig sabihin nito? Sumama ka na sa kanila. Dahil hindi ko hahayaan na hindi ka madakip sa araw na to. Ilabas niyo na po siya rito. No! Wala akong kasalanan. Wala kayong ebidensya na ako nga ang nagtangka sa buhay ni Larry. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Hahanapin ako ng asawa ko. Larry, Han, gumising ka. Tulungan mo ako. Halos magwala na si Mildred pero hindi siya pinapakawalan ng mga pulis. Are you okay? Naluluhang yumakap si Kim sa asawa niya na kaagad namang ginantihan ni Dustin. Matapos sampahan ng kaso ni Kim ang kanyang madrasta ay tumawag din ng nurse na nag-aalaga sa kanyang ama na nagising na ito't gusto siyang makita. Hey, dahan-dahan lang sa paglalakad, baka mapano ka pa. Saway ni Dustin sa asawa niya dahil halos takbuhin na lang ni Kim ang hallway ng ospital, papuntang kwarto ng kanyang ama. Daddy? Kimberly, mabuti naman po't gising ka na. Masayang sabi ni Kim sa ama. Patawarin mo ang daddy, anak. Nabulag lang ako sa pagmamahal ko kay Mildred, kaya't napabayaan na kita. Pero maniwala kang mahal na mahal kita, Kimi. Lalo lang naiyak si Kimberly sa itinawag ng kanyang ama sa kanya. Ito kasi ang palaging itinatawag ni Larry sa anak niya kapag nilalambing niya ito noon. Matagal na po kitang pinatawad, Dad. Lumaban ka lang ha. Dahil kailangan ka pa namin ng apo mo. Masaya akong malaman na magkakaapo na ako sa iyo, anak. Pero hindi ko na kaya, Kimi. Gusto ko nang magpahinga. No, Dad, please. Huwag mo akong iwan. Huwag kang bumitaw, please. Umiiyak na sabi ni Kim sa ama. Mahal kita, Kimi, anak. Daddy! Dad! No! Umiiyak na tawag ni Kim sa kanyang ama. Tuluyan ng binawian ng buhay ang ama ni Kimberly sa ospital at halos ikamatay na niya ang sobrang sakit na nararamdaman niya. Nang malaman ni Mildred na patay na ang kanyang asawa ay sobrang sayang nararamdaman niya dahil sigurado siya na may mamanahin siya at ang anak niya sa mga kayamanan nito. Pero ganun na lang ang pagkalaglag ng balikat niya nang malaman na wala ni isang pisong iniwan sa kanya. Maliban lang kay Janet na itinuring na ni Larry na tunay niyang anak.
Bakit 5% lang iniwan ni Larry kay Janet? Hindi ako naniniwala na yan lang ang iniwan ni Larry sa anak niya. Umalma si Mildred sa sinabi ng abogado ni Larry. I'm so sorry, Mildred. Pero matagal nang alam ni Larry na hindi siyang ama ni Janet. Kaya yan lang ang ibinigay niya. Pasalamat ka na lang at may natanggap pa si Janet kahit papano. Kasalanan mo lahat to. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakaganitong buhay namin ng anak ko. Galit na anya ni Mildred, pero hindi siya pinatulan pa ni Kimberly. Hinayaan niya lang to na magsalitaan siya ng masama. Maaawa sana siya sa madrasta pero sa pinapakita nito ay lalo lang siyang nawalan ng gana dito. Dinala na ng mga pulis si Mildred matapos basahin ng abogado nito ang last will ni Larry. Gusto sana ni Kim na magsisi na ang madrasa sa ginawa nito. Pero hanggang sa mga oras na yun, ganun pa rin si Mildred. Wala pa rin tong ipinagbago. Ano ng plano mo ngayon? Tanong ni Dustin sa asawa niya nang wala na si Mildred sa harapan nila. Gusto kong bisitahin si Janet sa mental. Sasamahan kita. Salamat. Sobrang awang naramdaman ni Kimberly sa dalagang nakayukulang habang nilalaro ang kamay niya. Dustin, mahal na mahal kita at gusto kong gagawa tayo ng maraming anak. Anya nito habang kausap ang isang laruan na pinangalanan nitong Dustin. Simula nang madala siya rito ay ang pangalan ko na palaging binabanggit niya. Janet? Mahina niyang tawag sa dalaga. Tumingin lang ito sa kanya pero ibinalik din kaagad nito ang tingin sa hawak niyang laruan. Alam ni Kimberly na isa siya sa dahilan na naging ganun ang buhay ng dalaga. Pero wala siyang magawa dahil mahal din niya ang lalaki. Malungkot ka na naman. Ani ni Dustin sa asawang nakatingin sa malawak na karagatan. Naisip ko lang kung buhay pa si Daddy hanggang ngayon. Sigurado akong masaya siya ngayon kasamang apo niya. Alam kong masaya na siya ngayon kung nasan siya. Lalo pat nakita kanyang masaya na kasama kami ng mga anak natin. Yan ang malaking ipinagpapasalamat ko. Kayong pamilya ko. Ikaw at ang dalawang anak natin. Masaya rin kami na may isang Kimberly na mahal kami ng mga anak ko. I love you. I love you more, Dustin. Oh, mamaya na kayo maglambingan. Pumunta na kayo rito at luto na itong niluluto ko. Anya ng ina ni Dustin. Kasama nila ito at ang kanyang ama sa pagbabakasyon. Sabay na naglakad ang dalawa pabalik sa kanilang cottage kung nasaan ang kanilang magulang. Wakas.